Ito lang na-realize ko nga eh. Ngayon, pero magalit ako sa isang tao, ang gagawin ko lang, mawawala na lang ako sa buhay ng taong yun. Yun ang mas matinding parusa para sa akin. Mawala ako, mawala, like hindi mo na ako homie. Yun ang matinding sa tingin ko. Kaysa sa lakas ang trip mo. Ayun ang unang bola natin ngayon. Kita ka ng sunod na tanong, bubunot na tayo. Kayo, paano ba kayo magalit? Di nyo mo sinagot. Paano ka magalit? Di mo sinagot. Ako, madadalang din ako eh. Ako mabunga nga rin ako, tol. Nabunga nga. Minsan, ganun. Pero ngayon, mahirap na akong galitin ngayon. control ko na rin. Mahirap akong magalit ngayon. Oo. Parang kailangan makontrol mo na yung galit mo sa ngayon, tol. Hindi na. Mahaba na pasensya mo, no? No. Ay, ako rin. Oo, kaya ko na yung wala. Tagal na akong, kung maalala yung huli kong galit, hindi ko na maalala ba? Hindi. Parang masarap sa pakiramdam pag di ka nagalit. Gaan ba? Oy, ikaw yung lugi pag nagalit ka eh. Para sa akin, ganun na. Okay, bye. Exit ka na agad, tol, no? Exit na. Sa bagay, May laking parusa nun. Tsaka responsibilidad mo nga daw yung may responsibility. Yung responsibility mo. Responsibility. From the root word. Response. Kung paano ka mag-respond sa sitwasyon. So, pag mabilis ka magalit daw, may mabilis kang makontrol, basically. Kaya nilang pasukan yung frame of mind mo. Kaya kang galitin eh. Di ba? Totoo. So, kung mas may control ka sa sarili mo, more aware ka, mas conscious ka, mas mahirap kang galitin. Yun talaga inaral ko, paano hindi pakinggan yung paano hindi pakinggan yung emotions mo. Yun ang inaral kong matindi talaga. Pinractice pala. Paano hindi pakinggan yung emotions. Cold game yun, kuya. Yun, cold game talaga yun. Tama. Lahat naman daw kasi may emotions eh. It's energy and emotion. Pero, dapat Diyan magaling si Frank, kaya yan. Dapat nga daw, matuto kang i-control siya. Kasi lahat meron eh. Pero you should not act upon the emotion. Hindi naman kailangan pakinggan mo agad Yun. gawin mo yung sinasabi ng nararamdaman. Fuck up ka nun eh. Normal na maramdaman mo daw. Ang pangit dun, pag nag-act upon ka na, dun sa emosyon na binigay sa'yo. Yung nalaman ko nakaraan, sabi nila, yung mga lalaki daw na lumaki sila nasa single mom na household ba, mas pwedeng emotional yun sila habang lumalaki. Kasi ang nakikita nila, emotional yung mama nila, syempre. Yes, tama, diba? tama. So wala silang parang role model na cold father figure na cold na kahit anong emosyon, steady lang yung mukhang ganun. Nagigets mo? Yun. Kaya diba, sinasabi ko sa'yo na, huwag mong papakitang yung na nagagalit ka, na ipipikon ka sa harap ni Jesus, di ba? Para makita niya yung papa niya na, oh shit, si papa, kahit anong sitwasyon, cool lang si papa. Sino magagaya niya ba? Kasi ako, may kumpleto nanay, tatay, nandyan ako, pero laging nasa work si tatay. So ang kasama ko lang nung bata ako si nanay talaga eh. So tuwing may sitwasyon na nangyari, nagre-react si nanay based sa emotions niya. So akala ko yun ang way. So nung lumalaki ako, ganun din ako. So basically, para akong babae mag-react. Tama. Diba? Imbis na meron sana akong parang lagi kong nakikita si tatay na kahit anong mangyari, yung ganyan lang siya. Wala yan. Gaganon lang yung tatay mo nun eh. Yun sana yung magagaya ko. Kaya yun yung parang in-advise ko sa kanya na, pag nandyan huwag mo pakita na galit ka, napipikon ka, chill ka lang lagi. Para yung nanggagayahin ng anak mo ba? Diba? Kaya minsan parang gusto kong magkaanak na lalaki para eksperimentuhan kung gano'n gagana ba yung mga pinagpapayo ko. Alam mo yun? Tingnan natin kung totoo ba yung mga pinapayo ko. Pero sa tingin ko gano'n eh. Sa tingin ko, may point yun eh. Siyempre gagayahin ng bata yung actions. Gagayahin niya yung tatay niyang cool lang lagi kahit anong sitwasyon eh. Kumbaga, pag may sitwasyon, ang una mong gagawin is mag-iisip ka kung paano susolusyon yung sitwasyon. Hindi yung magre-react ka agad ng sabi niya ito. Hindi yung, gaganon ka agad. Hindi. Paplanuhin mo muna Isipin mo, sa may sitwasyon, isipin mo, okay, paano ba exit dito or paano susolusyonan to? Logic ba? Hindi siya, nagigets mo? Yep. Yeah. So, ganun. Huwag pakinggan ang emotions. Yun nga yun, meron din akong sabi ni Uncle Warren. Si ano ba? Yung si... Hindi. Ayoko sabihin kasi kung sino eh. Okay. Si ano ba? Wait, eto to. Si Warren G. Hindi. Si Uncle Warren, yung pinakinggan natin. Ito to. Itong word, ayun o, kita mo? Gets, okay. Ito ba? Siya. Pinapakinggan ko kanina yan. Okay. Yan. Si Uncle Warren eh. Kilala ko yan siya. Sabi niya, babae kausap niya nito na parang, bitch, kung gusto mong may marating sa buhay, like maayos talaga yung shit mo, irrelevant ang feelings mo. Ganun ka brutal yung pagkasabi niya. Hindi nagmamatter kung anong nararamdaman mo. Babae kausap niya to. Yun ang advice niya sa babae. Gusto mong may marating? Kung sa tingin mo na
yung feelings mo is about dapat yan sa nararamdaman mo, feel good. Wala kang mararating nun, parang gano'n. Ang hirap gawin nun kung babae yung advice nun, gano'n. Pero kung kaya ng babae yun, believe ako sa kanya. Pero kung kaya niya nun, parang lalaki na rin siya nun. Yeah. Pero believe pa rin ako sa kanya. Kung hindi mo maano yun, kasi kahit sila Bro, nakikita ko pa rin, inaano sila ng emotions Female sila. nature to. Female nature. Pero kung kaya nilang medyo makontrol yun and shit. Kaya nga doon ako nagiging balance eh. Mas nagiging rare sila nun. Parang kahapon, medyo tamang ganun si Sams eh. Medyo meron siyang mga nararamdaman ganun. Tapos kinausap niya ako, daddy, ganyan-ganyan. Tapos, sasalitaan ko lang ganyan bilang kakalma nga yung emotions sila. Makakarinig sila ng ano eh. Alam mo yun? Kasi kakalma yung ano nila. Ganun. Pero ang tindi nung ano no. Makulit yun si Uncle Warren. Ang dami ko natutunan dun. I mean, dami ko narinig sa kanya ngayong week na parang what the fuck. Parang ito tol. Sabi niya, hindi daw siya naniniwala na kailangan mong bilhan yung nanay mo ng bahay. Dahil lalo kung hindi sumuporta yung nanay mo. Walang hirap tanggapin yun, lalo kung Pinoy culture. Lalo kung hindi sumuporta. Sa Asian actually. Hirap Asian nun. culture. Kasi most of the time, pag yayaman tayo, unang isipin mo, bibilhan ko ng bahay si nanay, di ba? Parang responsibilidad nga yun. Responsibilidad, di Hindi, ba? ayun ang mali ng Pinoy dun. Sa Asian Minsan culture. toxic, ano rin, Toxic no? mentality. Toxic culture din, no? Pero yun yung pagkasabi niya, parang narinig ko dati, medyo okay, ano to Sa TikTok ko yun na panood. matindi yun di ba? Lalo kung hindi sumuporta yung nanay mo. Pero sabi niya, oo, sinabi sa Bible na honor your parents or honor your mother and father, ganun, honor. Pero sabi niya, pero ang honor, ibibigay mo lang sa honorable yan eh. Tama naman. Hindi mo naman i-honor lahat, ibibigay mo lang sa, paano kung hindi honorable yung magulang mo? You're gonna go against nature pag ganun. Hindi honorable yung tao, tapos in-honor mo. Di ba? Kaya nga di ba yung sabi nila na yung sabi yung lyrics ni Tupac na you always be a black queen mama even though you're a crack fiend mama. Mali. Sa mundo ng mga mga OG na pinakikinggan ko, sinasabi nila mali yun. Yung part na yan. Ano yun? Kahit anong gawin ng magulang mo, like queen pa rin tingin mo sa kanya, paano naging queen yun? Hindi ang queen ibibigay mo lang sa talagang deserving na word na queen yun. Gets. Diba? Hindi pwedeng bias ka porke. Nanay mo. Di ba? After all, they're just humans din naman. Yun. After all. Tindi nun. Parang, di ba? Naano ako nun. Nag-workout ako nun eh. Bilang nakikinig ako sa kanya. Yun ang sabi ni Uncle Warren eh. Holy shit, parang ano. Kung hindi honorable yung magulang mo, ba't mo i-honor nga naman? Kung honorable, di honor. Am I right or am I right? Yeah. Am I Church. right? Di ba? Church.